Sa bawat kanto ng daan, sa bawat sulok ng dilim, may mga lihim na nagkukubli. Mga kwentong hindi basta-basta ang ikinukwento. Mga kwentong nananatili sa pagitan ng katotohanan at kababalaghan. Hayaan mong pabulong ang aking kwento. Dahil nandito lang sila sa paligid, nakikinig, nagmamasid. Ako si Trey, at sa bawat gabi, kasabay mo ko sa dilim. Maligayang pagdating sa hating gabi, kwento ng lagim. Kung saan ang mga kwento ng takot, kababalaghan at hiwaga ay binubuhay natin sa piling ng kadiliman. Handa ka na bang makinig? Dahil minsan, ang pinakakinatatakutan mo ay nakaupo na pala sa tabi mo. 15 minuto na simula nang sumakay siya, pero hanggang ngayon, tahimik lang siya sa likod. Wala ni isang salita, wala ring tanong kung kaano pa kalayo. Ayon sa GPS, mga 5 o 6 na minuto na lang daw. Pero pakiramdam ko, parang lalo pang humahaba ang biyahe. Habang umaakit kami sa paahon, napapansin kong lumalalim ang dilim. Wala ng poste ng ilaw, wala ng ibang sasakyan, para bang kami na lang talaga sa mundong ito. Kahit ang mga puno sa paligid ng kalsada, parang gumagapang papalapit sa amin. Waring gusto kaming lamunin. Tiningnan ko siya sa salamin. Nakatitig lang siya sa bintana. Hindi gumagalaw. Mahaba ang buhok. Nakatakip sa kalahati ng mukha. Pero ramdam kong gising siya. At alam niyang pinagmamasdan ko siya. Miss, malapit na tayo. Mahinang sabi ko. Pilit pinapakalma ang sarili ko. Pero walang tugon. Hindi man lang kumikilos. Napansin kong pumapalya ang mga ilaw ng kotse. Nagpapatay sindi. Parang may gustong mangyari. Nang subukan kong bumisina, walang tunog. Tumingin ako sa paligid. Wala ni anino ng ibang tao o sasakyan. Mas lalo akong kinabahan. Kinuha ko ang telepono ko, pero walang signal. Paglingin ko sa salamin, nalaki ang mga mata ko. Wala na siya sa upuan. Saglit lang akong napatigil. Mabilis akong lumingon sa likod, pero wala. Bumalik ang tingin ko sa kalsada at doon ko siya nakita sa gitna ng daan. Nakatayo, nakangiti. Pero paano? Imposible. Tumingin siya ng diretso sa akin. Pinahid ko ang mga mata ko. Pilit ko pinapakalma ang sarili. Pagbukas ko ng mga mata, nandun na siya ulit. Nasa likod. Tahimik. Parang walang nangyari. Napailing ako. Siguro pagod lang ako. Hindi pa ako kumakain mula nung 5:00 ng hapon. At kwek-kwek lang yun, tsaka buko juice. Siguro bumagsak na ang asukal ko. Oo, baka gutom lang ako. Baka gutom lang to. Kapag natapos ko to, diretso na ako ng uwi. Kailangan ko ng maayos na tulog. Huminga ako ng malalim. Pilit na binabaliwala ang kaba habang patuloy sa pagmamaneho. Pinilit kong sumilip sa pagitan ng mga punong parang sumisikip ang pagkakaayos. Sa gitna ng mga sanga at anino, may natanaw akong istruktura. Isang bahay. Hindi. Mansyon. Isang lumang Victorian mansion. Animoy pinalad ng mga panahon pero niluman ang kalungkutan. Ang mga bintana nito ay madidilim, tila mga matang nagmamasid. Ang harapan nito may malaking haligi pero may mga bitak na. Ang kulay nito, dati siguro'y maputi. Ngayon ay halos kulay abo na. Inuukit ng mga taon. Napakabigat ng presensya ng bahay. Parang may bumubulong. Na huwag akong lumapit. Pero meron ding parte sa akin na naaakit. Isang pagkahalo ng takot at pagkamausisa. Dito ba ang babaan niya? Bulong ko sa sarili. Paglingon ko sa salamin, naroon pa rin siya. Nakatitig lang sa labas.
Walang emosyon sa mukha, parang matagal na niyang alam kung saan kami pupunta. Pinakiramdaman ko ang paligid, pero para bang ang buong lugar humihinga sa dilim. At ngayon, nasa mismong paanan na kami ng daan papunta sa mansyon at walang atrasan. Nandito na tayo, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang sarili habang binabaybay ang mahabang driveway ng mansyon. Tahimik pa rin siya sa likod. Nakatingin lang sa labas. Walang reaksyon. Walang kahit anong galaw. Napailing ako. Napabuntong hininga. Mga mayayaman talaga. Sanay sa katahimikan at kasungitan. Pilit kong ituon ang mga mata ko sa makipot na daan. Nilalamon ng mga anino ng punong parang kumikilos sa paligid. Sa bawat ikot ng gulong, lalo akong tinatabla ng kaba. Parang palapit na kami ng palapit sa isang bitag na di ko maaninag. Bigla akong naramdaman ng malamig na dampi. Isang kamay, maputla. Pasang lamig ang pakiramdam, halos parang nagyelo. Dahang-dahang humawak sa balikat ko mula sa likuran ng upuan. Napasinghap ako. Nanigas ang buong katawan ko. Kasabay ng kamay, isang malamig na hininga ang dumampi sa pisngi ko. Mabigat, para bang galing sa isang nilalang na matagal nang walang buhay. Ramdam kong dahang-dahang yumuko ang pasahero ko mula sa likod hanggang halos marinig ko ang mabagal niyang paghinga. At sa isang boses na halos basag, bulong na parang galing sa ilalim ng lupa, narinig ko siyang magsalita sa mismong tenga ko. Nandito na tayo. Nalaki ang mga mata ko. Tumingin ako sa salamin pero ang dilim ng kotse sa likod, hindi ko makita ang mukha niya. Hindi ko alam kung ihihinto ko ba ang sasakyan o itutuloy. Sa harap ko, malapit na ang mansyon. Nakatayong matamlay pero parang naghihintay. Muli kong naramdaman ang lamig ng kamay, mahigpit na ngayon ang pagkakapit. At parang may naririnig akong mahihinang boses. Nagmumula sa mismong pader ng bahay. Bahala na. Bulong ko. Pilit pinapawi ang kaba. Ihahatid ko na lang siya sa pintuan. Tapos aalis na ako. Dediretso. Huminto ako sa tapat ng pintuan ng mansyon. Nasa gilid pa rin siya ng upuan. Pero bago ko pa maabot ang pintuan, nagsalita siya. Ang boses niya, parang basag na plaka, mababa, punitin. Dalhin mo ang bag ko sa loob. May tip ka. Napakunot ang noo ko. Bag? Tanong ko sa sarili. Hindi ko maalalang may dala siyang bag. Hindi ko nga maalala ng gusto kung paano siya sumakay kanina. Napailing ako. Pilit binabaliwala. Gutom lang to. Gutom lang to. Paglingon ko sa backseat, may itim na duffel bag. Pabigat at malamig ng dampian ko. Hindi ko na inusisa. Sumunod ako habang binabaybay niya ang mga hakbang paakyat. Sa gilid ng mata ko, ramdam kong dahan-dahan niyang binubuksan ng pinto gamit ang isang malaking susi. Parang bakal na kalawangin. Pumasok siya. Wala akong nagawa kundi sumunod. Naisip ko pa rin ang tip. Pagpasok ko, sumara ang pinto sa likod ko. Para bang hinihigop ng bahay ang liwanag mula sa labas. Madilim. Sobrang dilim na ni sarili kong kamay hindi ko makita. At doon ko naramdaman ang lamig ng hangin. Parang galing sa mga basang pader ng sementeryo. Amoy alimuom. Amoy bulok na kahoy at lumot. Amoy na parang may nakalibing sa sahig mismo. Mula sa kadiliman, may mahihinang yabag na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. May mahihinang bulungan, mahirap unawain pero ramdam kong ako ang pinag-uusapan. Nanginginig ang mga kamay ko, nanginginig pati ang mga tuhod. Gusto kong tumakbo pero parang may humahawak sa akin at dahan-dahan may malamig na mga kamay na dumampi sa braso ko. Isa pa sa batok ko, dalawa sa bewang ko, marami sila. Isa, dalawa, tatlo, apat. Hinihila nila ako sa dilim hanggang marinig ko ang bulong na halos dikit sa tenga ko. Welcome home. Kaya tagal naming hinintay ang iyong pagbalik.
Salamat sa pagsama sa akin dito sa Hating Gabi, Kwento ng Lagim. Sana'y makatulog ka ng mahimbing kung makakatulog ka pa.